part ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. Magandang hapon mga kabisdak. Nako, breaking news po ito para sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at sa lahat ng supporters ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gaya ng ating inaasahan, kung ano po yung ginawa nila kay General Bantag, ganun din ang gagawin nila kay Pastor Kibuloy. Naglabas na nga po ng patong itong Marcos admin laban kay Pastor Kibuloy. 10 milyon po ang patong nila sa pamamagitan sa Department of Interior and Local Government. Si Abalos po ang nag-announce dito, pero ibinalita agad sa Philippine Television Channel. Narito po yung post nila mga kabistak para magiging legit po ang ating balita. Ayun po dyan, breaking news, Pastor Apollo Kibuloy may 10 milyon na patong na sa ulo para sa kanyang pagkakahuli. Tig 1 milyon naman para sa makapagturo sa kanyang mga kasabwat umano. Ayan, na sina Crescente, Pauline, Ingrid Canada, Sylvia, at Jacqueline Roy. Grabe no? Ang tindi ng obsession ng gobyernong ito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito ay legit na walang utang na loob ang pamahalaang ito. Sabi nga po ni Inday Sara, manggagamit. Mga traidor ho talaga sila. Hindi nila inisip kung ano ang nagawa ni Pastor Kibuloy sa kanila. Hindi lang sa kanila, pati sa bayan, pati sa ating mga Pilipino. Hindi biro ha. Yung ginawa ni Pastor na tulong sa bayan, nakipagbuno sa mga komunistang grupo, tumulong sa mga nasalanta. Yung nasaksihan ko lang sa Kitbug. Grabe. Binago ni Pastor Kibuloy ang buhay ng mga katutubo. Pero ang sukli ng gobyernong ito, pinatungan na ho ang ulo ni Pastor Kibuloy. Akala mo naman, public enemy number 1 si Pastor. Panoorin nyo po yung sinabi ni Binhor Abalos tungkol po sa pabuya labang kay Pastor Kibuloy. Part ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy, and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy, at 1 milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada. Tigi 1 milyon ito 1 milyon kay Crescente, 1 milyon kay Pauline Canada, 1 milyon kay Ingrid Canada. Ayan ho, yung mismong sinabi ni Binhor Abalos. Grabe no? Ito ay malaking hamon na naman sa lahat ng miyembro ni Pastor Kibuloy. At ano na naman ang kanilang damdamin dito? Inapi na nga ho sila Hinaras na nga ho sila. Ito na naman ang panibagong pagsubok. Alam niyo ho, kasi pag may pabuya, nakakatakot na ho ito. Kasi hindi na natin makukontrol ang takbo ng utak ng mga nakapalibot kay Pastor Kibuloy. Huwag naman po sana mangyari mga kabisdak na may magtatraidor sa kanya. Alam ko naman, si Pastor ay mabuting pastor ito. Mabuting tao ito. At sigurado ako na walang magtatraidor kay Pastor dito. Ang nakapagtataka lang, kailangan pa ba talaga maglabas ng ganyang kalaking halaga? 10 million pesos. Ano bang kasalanan ni Pastor kasi?
sa kay Kukak, kay Tambaluslos, kay Abalos, kay Dayunyor, para ganituhin ho nila yung isang pastor na malaki naman ang tulong ng Kingdom of Jesus Christ sa kanila. Bakit ayaw na lang ho natin pagtuunan ng pansin yung tunay na problema sa ating lipunan? Kahirapan, korupsyon, krimen, pulburon, kagutuman, kawalan ng trabaho, bagsak na ekonomiya. At lalo na ho yung issue ngayon sa West Philippine Sea. Bakit si pastor pa talaga ang binigyan ninyo ng oras at panahon? Kung titingnan ho natin yung kaso naman ni Pastor Kibuloy, recycled naman yan Dati nang nabasura, binuhay, tapos ngayon, nilabasan ninyo ng warrant of arrest. Ano ba talaga ang pakay ninyo kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ? Di ba kaya itong mga kayamanan ng KOJC, mga naipundar nila na pinaghirapan na ilang dekada na, aba ho, mukhang malabong ibigay ng mga miyembro ng KOJC ni Pastor yan, at lalaban talaga ang mga yan. Dahil dugot pawis po nila ang isinekrepisyo kung ano man ang narating ng KOJC ngayon. Napaka-overacting naman ng Marcos admin para maglabas ng pabuya laban kay Pastor Kibuloy. 10 million? Tigi 1 milyon sa kasamahan? Pira rin ho yan. Pero matatawa na lang tayo dito. Bakit kailangan ba talaga maglabas? Bakit ayaw nyo maglabas ng patong sa mga durugista, sa mga smugglers, sa mga kurakot, sa mga kalaban ng gobyerno, yung mga komunista, mga rebelde? Bakit sa isang pastor pa talaga na ang tanging hangarin ay nation building at nakatulong sa ating bayan? Buhay pa man si Ka-Eric, Hidok Badoy, tanungin nyo sila. Si Tatay Digong, tanungin nyo ho, mga Duterte, kung ano ang naitulong ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ sa ating gobyerno, sa ating bayan. Yung pera na yan ho, dapat ibinigay nyo na lang ho sa mga mahihirap, kaysa gawin ninyong patong sa ulo ni Pastor. Hindi naman si Pastor delikadong tao, hindi naman si Pastor bandido, wala namang armas si Pastor Kibuloy. Ang dala-dala lang ho niya, Biblia at salita ng Diyos.